Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng siyang daigdig, at pagpapala ay nasa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaniyang mga kasamahan at pamilya. At sa hanggang sa sinupan sumusunod sa kaniyang landas hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, dito naman tayo sa episode natin, bagong episode natin, na ito ay nais kong ipaliwanag sa inyo dito sa episode na ito ay tungkol sa tinatawag na Yawmut Tarwiyah. Itong Yawmut Tarwiyah na ito ay huwal Yawmut Thamin min Dhil Hijjah. Ito ay ikawalong araw ng Dhil Hijjah. Ang ginagawa ng mga tao dito ay kumukuha sila ng tubig upang maka-ready nila at madala nila mula sa Makkah hanggang sa Mina at doon din sa Arafah. Itong Yawmut Tarwiyah ay mga masail dito na dapat natin malaman. Ang susunod dito ay tinatawag na al-ihramu fi Yawmit Tarwiyah. Ang pag-intention, pagpasok muli sa intention para sa Hajj dito isagawa sa araw ng Tarwiyah. Anong hatol ng Islam sa pag-intention, pagpasok muli sa Hajj sa araw ng Tarwiyah? Ito ay ikawalong araw ng Dhil Hijjah. Sinabi dito ay yustahabbu liman kana bi Makkah mutamatti'a wajidanil hadi aw kana min ahli Makkah an yuhrima Yawm at-Tarwiyah. Ito po ay isang mustahab. Pwede natin sabihin na isang sunnah. Yung pag-intention muli sa ikawalong araw ng Dhil Hijjah, ito ay araw ng Tarwiyah, ay kabilang po sa mustahab o di kaya sunnah, na ang tao na may hadis siya, may kakatayin siya ng kambing, o siya po ay pumasok sa unang intention bago dumating ang ikalawalong araw ng Dhil Hijjah, pumasok siya po ay mutamatti'. Ibig sabihin siya po ay pumasok na may umrah, nag-umrah siya muna bago dumating ang ikawalong araw ng Dhil Hijjah. At o di kaya yung mga tao na doon mismo sa Makkah, suna po sa kanila o di kaya mustahab na mag-intention sila muli, pumasok sila muli para sa Hajj sa araw ng Tarwiyah, ikawalong araw ng Dhil Hijjah. At gagawin nila wa yaf'alu kama fa'ala inda al-ihram min al-miqat. At gagawin niya ang tulad ng kaniyang ginawa doon sa miqat.
na sila po ay nag-intention. Ang kabilang sa ginagawa doon ay magligo, mag-perfume, at magsuot ng izar, yung puti, 2 puti sa baba at sa pulo, sa taas, sa baba at sa taas, para po sa kalalakihan. Isuot yun. Ito po ay tinatawag na sunnah sa pananaw ng karamihan sa mga ulama, sila Al-Hanafiya at Shafi'i at Hanabila at iba pa sa kanila. Ang susunod dito ay tinatawag na al-dhihabu ila Mina, yung pagbunta doon sa Mina. Anong hatol ng Islam dito? Hukmu al-dhihab ila Mina fi yawmi Arafah. Hatol ng Islam sa pagpunta doon sa Mina, sa araw ng Tarwiyah. Yusannu lil haji an yakhruja min Makkah ila Mina yawm at-Tarwiyah. Ito po ay sunnah. Sunnah po sa taong nag-hajj, nagpunta sa Makkah upang mag-hajj, na lumabas siya mula sa Makkah patungo siya sa Mina sa araw ng Tarwiyah. Ito po ay ginagawa sa pagkatapos ng pagsikat ng araw. Magpunta siya mula sa Makkah doon sa Mina kung magsikat ng araw, pagkatapos ng pagsikat ng araw. At gagawin niya doon sa Mina, wa yusalli 5 salawat. Magsasala po siya doon sa Mina ng 5 beses na salah. Ito po ay salatul dhuhr, wal asr, wal maghrib, wal isha, wa fajr yawm at-tasi'. Magsasala siya ng salatul dhuhr at al-asr at saka maghrib at isha. Ang panglima dito ay yung salatul fajr sa ika-9 na araw ng Dhul-Hijjah. Okay. Ito po ay nukil al-ijma' ala dhalik. Ito po ay pinagkasunduan ng mga ulama, sabi ni Ibnul Mundhir wa iba pa sa kanya, wa ghayru at iba pa sa kanya. Ang susunod dito na dapat natin malaman ay tinatawag na sifatus salah fi Mina yawm at-Tarwiyah. Yung pamamaraan ng pagsasala dito sa lugar na Mina sa araw ng Tarwiyah. Ito po ay isang sunnah. As-sunnah an tusalla kulla salatin fi Mina yawm at-Tarwiyah fi waqtiha qasran bila jama'. Ang sunnah po dito ay magsasala ang taong magsasagawa ng hajj sa bawat salah. Every salah, magsasala siya dito sa Mina sa araw ng Tarwiyah, dito po sa tamang takdang oras niya o tamang oras niya. Magsasala siya dito na pinaikling salah, maikling salah. Tulad ng salatul dhuhr, ito po ay 4 na tayo, pero ito ay magiging gawain niya na magiging 2 tayo lang. Ito ay tinatawag na qasran. At vila jama', at hindi po pinagsasama ang mga sala dito. Bagos ay magsasala sa bawat sala na sa tamang oras. Bawat sala sa tamang kaniyang oras. Ang susunod dito ay hukmul mabit bibina laylata Arafah. Ito po ay hatol sa pagdadarasal o di kaya ay ito po ay hatol sa tinatawag na pagpapalipas ng gabi dito sa Mina. Anong hatol dito sa pagpapalipas ng gabi sa Mina sa araw ng sa gabi ng Arafah? Ito po ay sunnah, yung pagpapalipas ng gabi sa Mina sa gabi ng Arafah. Ito po ay kabilang sa sunnah. Yusannu, sunnah po ang pagpapalipas ng gabi sa gabi ng Arafah dito sa lugar na Mina. Ito po ay bittifaq, ito po ay pinagkasunduan ng mga madahib al-fiqhiyya al-arba'ah.
Mga kapatid sa pananampalataya, ang last na babangkit natin dito, ito po ay tinatawag na akhta'un taqa'u fi Mina. Mga kamalian na naisagawa o di kaya ay nangyari dito sa Mina. Ang una dito ay al-khata'u fi talbiyah. Ito po ay kamalian dito sa pagbigas ng talbiyah. Kasi ilan sa mga tao la yajharuna bit talbiyati ma'a mashru'iyatil jahr. Ang karamihan o ilan sa mga tao ay hindi nila bigasin ng talbiya ng malakas. Pero bagamat na ito ay ipinaggautos na patataisin ng boses. Mataas ang boses dito sa pagbigas ng talbiyah. Labbaik Allahu malabbaik. At iba pa dito na kasama din sa kamalian ay iilan sa mga hajj. Nag-hajj ay yadhabu ra'san ila Arafah wala yabitu bimina. Iilan sa mga hajj ay magbunta diretso doon sa Arafah. Hindi na sila magpapalipas ng gabi sa Mina. Ito po ay pwede rin, pero ang tao na gumagawa, magdiretso doon sa Arafah, hindi niya makuha ang sunnah na ito. Ang pangatlo dito sa kamalian ay yung panatili ng mga tao sa Mina sa ikawalong araw, fil yawmi thamin. Kasi ang iba sa iilan sa mga tao ay ang gagawin nila dito, manatili sila dito at magsasala sila ng sala na maikli at pinagsasama. Pinagsasama nila yung salatul duhur at saka salatul asr at saka maghrib al-isha. Pero ito po ay kasalungat. Ito po ay salungat sa sunnah. Kasi ang pinag-utos sa mga tao dito ay magsasala sila na maikling sala. Pero hindi nila pwede pinagsasama. Mga kapatid sa pananampalataya, hanggang dito lamang ang bamangkit natin tungkol sa Yawmu Tarwiyah, ikawalong araw ng Dhul-Hijjah. Tayo po ay manalangin insyaAllah na bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na maraming biyaya. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.